talakayin na po natin. Napakaganda po. Ako, alam po natin na si Vice Ganda, anti-Duterte yan. Pero, hindi rin po natin maisasantabi na napaka-popular po niyan. Maraming nanonood sa kanya. Influencer talaga. Kaya nga kinukuha siya ng mga endorser eh, 'di ba? Na endorser eh. Okay. Ang point lang dito, bakit naman po tayo magagalit kung pati si Vice Ganda ay bumabanat? No? Tama lang yan. Parang pag si Laila de Lima binanatan si BBM, hindi ba tayo matutuwa? Ibig sabihin, alam natin na hindi natin sila kakampi. In fact, alam natin na anti-Duterte sila. Pero, hindi ba? Anti-Duterte na nga sila, hindi pa nila mapalagpas yung korupsyon eh. Ganun po kalupit. Ganun kalupit yung korupsyon ngayon sa Pilipinas. Maski mga kakampinan nila, hindi pa mapalampas yung mga pinagagawa nila. Okay. Maganda yung sinabi nito ni ano eh. Una, parinig lang muna eh. Pakinggan natin yung same ano to, same program ha. Pakinggan lang natin. Bawal yata ilabas to. Kikinig. Ito po yung sinabi ni Vice Ganda sa isang contestant nila. Solo parents, Yes. may pangsuporta sa inyo dapat eh. Kung di lang pinambili ng Hermes ng mga asawa at anak nila. Ayan, 'di ba? Simpleng banat, no? May pansuporta sa inyo dapat mga solo parent kung hindi lang pinambili ng Hermes ng mga asawa at anak nila, 'di ba? Okay, biglang pumapasok sa isip ko kagad dito Hermes, asawa. Oh. Sino ba yung asawa na mahilig sa Hermes? Hindi ba at sino yung napagbibintangan na nabigyan ng malaki? Hindi ba si Heart Evangelista yan at saka si Chis Escudero? Tama. Alam mo, paulit-ulit na natin sinasabi, we live in a poor country, the Philippines. No. Hindi pala talaga mahirap ang Pilipinas. Ninanakawan lang. Oh, 'di ba? Ano po ang masama diyan? Hindi mahirap ang Pilipinas, ninanakawan lang. Tama naman kayo, no? Maganda po 'yan na nagagamit nila yung kanilang pagiging celebrity na nanonood lang yung mga tao, gusto lang maglibang, hindi sila interesado sa politika. Tapos maririnig nila yung mga artistang ganito na binabanatan yung binabanatan. Kahit ba iniiwas nila si Martin, wala namang problema dun eh. Ang maganda lang dyan, pati yung mga audience nila namumulat ngayon na malawak yung nakawan, no? Simple lang yun. Hindi po magaling na argumento yun. Sinasabi lang nila, kayong mga solo parent, dapat may budget para sa inyo. Kasi mga solo parent yung kanyang kanyang guest. Pero dahil pinambibili ng Hermes ng mga asawa at anak, napakasimple. Corruption sa aktual, yan yung nakikita natin sa social media. Yung mga tagapagtanggol ni Heart Evangelista, yun na nga po yun eh, 'di ba? Tuloy-tuloy pa rin siya. Dapat kasi nag-a-adjust. Ito, sasabihin natin, dati ng celebrity yan, dati ng mga may ano. Yun na nga po, hindi ka na ngayon celebrity, asawa ka na ng senador eh. 'Di ba? Ang ibig nyo sabihin, nagagalit tayo pag yung mga anak ng kontraktor, pag yung mga anak ng kontraktor, anak ng mga politiko, pamangkin ng mga politiko na hindi sikat, dahil mga congressman lang, nagagalit tayo na nagpapakita sila ng mga mamahaling bag. Pero mga katulad ni Heart Evangelista na asawa ng senador, okay lang. Dapat i-adjust mo. Kasi bawal sa mga government official na magpakita ng rangya. Hindi po pwede na pag may sumisita sa inyo, bakit lagi nagpapakita ng mga karangyaan tong asawa?
Mayaman na dati yan eh. Oh, dati niya nang ginagawa yan, celebrity yan, kinita naman niya yan. Pero sa mga anak po ng mga kontraktor, galit na galit tayo. Sa mga anak ng politiko na hindi sikat, galit na galit tayo. Sa mga asawa ng mga politikong hindi sikat, galit tayo pag nagpapakita ng mga Hermes. Bilang politiko, tamay lagi yung asawa di ba? O eto po, direkta ng tinukoy ni Vice Ganda. Etong pangalan. Pero pati si Ann Curtis walang halong politika yung kay Ann Curtis Pakinggan po natin. May mga rehiyon, mga regions na walang classroom ang mga bata. Nakaupo sila sa Lapag. lapag. Wala silang classrooms. Yes. So it's very important Diba nga na kinukwento ko sa iyo, may pinuntahan akong lugar dun sa probinsya nila Heart Evangelista. Ayan. Tinukoy niya na. May pinuntahan siyang lugar, sabi ni Vice Ganda. Usapin ng classroom. Ulitin lang natin ng konti. rooms. Yes. So it's very important Diba nga na kinukwento ko sa iyo, may pinuntahan akong lugar dun sa probinsya nila Heart Evangelista. Oh, yan na. Probinsya nila Heart Evangelista. Kanina parinig lang bumibili yung mga asawa ng Hermes. Ngayon, tinukoy na sa probinsya ni Heart Evangelista. Na isang paaralan na walang reading materials, pinagawa ko yung eskwelahan at nagpadala ako ng tulong doon kasi walang reading materials, bulok yung paaralan doon sa lugar nila Heart Evangelista. I Grabe. cried so much when I saw that school. Kailangang ayusin ang paaralan. Kailangang tulungan ng mga magulang na mailagay sa paaralan ang mga anak. Kailangan ng tulong ng mga Pilipinong magulang mula sa pamahalaan. Oh, 'di ba? Ano bang masama diyan? Kahit po kalaban natin 'yan, nilalantad nila no? Sila po 'yung naglalantad doon sa probinsya ni Heart Evangelista. Ha? Oo nga po, naroon na po tayo, Ani Vargas. O di kung lahat po 'yan, ganyan din naman po 'yung katwiran ng mga anak ng politiko, anak ng mga Ang point ko lang po, tama naman yun Ang banat kasi ni Vice Ganda dyan, di ko na makita dito sa video. Ang sinasabi niya, isang Hermes lang. Dito rin yata yun. Teka, tignan lang natin Kausapin ng Hermes. Hindi po ako nakikipagtalo sa inyo tungkol kay Heart. Wala po akong riyan Kaya lang tama po yan. Hindi kayo pag-asawa ka ng politiko, mamili ka. Diba? Na magpapakita ka ba ng karangyaan? Kung hindi po kayo nagagalit sa rangya, wala tayong magagawa. Ang point lang dyan, sabi ni Vice, hindi ko na makita yung video, ang sinabi pa ni Vice Ganda, isang Hermes lang, kayang magpaaral ng 3 pagtapos ng pag-aaral yung 3. Okay. Ngayon, eto po, tama po yan, anti-Duterte po yan. Hindi ko po sinasabing pro-Duterte yan. In fact, yun nga ang tutunguhin ko no? Wala po akong problema sa mga sinasabi ni Vice Ganda at sa sinasabi ng mga celebrity na ang Pilipinas ay puro corrupt. Ang mga asawa ng mga politiko ay corrupt. Ba? Okay. Wala po akong problema dyan sa mga sinasabi nila dahil totoo naman yan at nakakatulong sila sa atin. Ilan ba lang nanonood sa akin? Halimbawa ako na lang. Ilan na nanonood sa akin kumpara nyo kay Vice Ganda? Kahit magsalita ako na magsalita rito ng anti-corruption, 295 lang kayo Si Vice Ganda, ilang milyon na nanonood sa kanya. Diba? Mas marami ba ako namumulat sa korupsyon? Pag nagsalita ko araw-araw, o minsan magsalita si Vice Ganda, marami siyang mamumulat sa laban sa korupsyon. Kailangan natin yung mga celebrity na yan. Pero dapat din nating ipaunawa, no, na may pagkukulang din sila. Kasi okay na banatan mo yung mga kalaban ni Martin. Kasi kalaban ni Martin si Chis Escudero
na asawa ni Heart Evangelista eh. Alam niyo yung linyahan eh. Okay lang kung corrupt sila eh. Ano magagawa natin? Nilalantad nila yung mga corruption. Meron ng problema sa mga asawa nila sa corruption. Tapos maglalantad-lantad pa siya ng mga yaman, no? Wala akong problema ron. Dapat banatan yung mga ganyang artista. Kahit pa sabihin na kinikita nila yan sa sarili nila, wala namang problema dyan. Kaya lang, binibigyan nila ng chance yung mga kalaban ng asawa nila para mabanatan sila. Hindi ako nakikialam dyan sa banat sa kanila. Pareho lang naman makamarcos yung mga yan. Si Martin at saka si Chis Escudero, pareho naman tauhan ni Marcos yan. O ano lang yung pinupunto ko? Ang pinupunto ko lang, tama yan mga celebrity, hindi na sila nakakapagpigil. Ganun kakorap yung gobyerno na to. Pero paalala din natin na hindi niya binabanatan kailanman si Martin Romualdez. Mas maganda sana ang hamon natin sa iyo, Vice Ganda. Sana mabanggit mo naman yung mas malalaki. Yung mga dinideliveran ng bilyon-bilyon isang araw. Yun lang po ang kulang eh. Tukuyin mo naman si Martin kasi si Martin tsaka si Saldico, kung napapangalanan mo si Heart Evangelista, ay tukuyin mo rin yung mga katulad nila Martin Romualdez at nila Saldico. Kasi mas malaki yung corruption na ibinibintang sa kanila. Binibintang pa lang to. Wala tayong sinasabi na corrupt sila. Pinagbibintangan silang corrupt at mas malaki ang bintang sa kanila. Kasi kay Escudero parang 30 million ba o 20 million lang na galing sa kontraktor. Ito po, bilyon-bilyon. Sana mabanggit mo rin, Vice Ganda. At saka, kung ikaw talaga concerned ka sa mahihirap, sana, ito lang pakiusap ko sa iyo, Vice Ganda. Sana, hindi ka na mag-endorse ng mga sugal. Kasi ang dami na pong winawarak niyan. Tinignan ko, may mga bago pa siya na may bago pa siyang mga endorsement sa sugal eh. Sana namimili ka rin ng ini-endorse mong produkto. Okay na yan eh. Hindi ka namin natalo nung nanawagan kami ng boycott sa McDonald's. Matigas ang ulo ng McDonald's. Talagang wala. Talo kami dyan sa laban sa McDonald's eh. Pero sana naman, meron ka ng power. Nakikita mo naman, may power ka naman na influencer ka talaga. Sana gamitin mo naman yung power mo para mailantad talaga yung korupsyon nang wala kang pinipili. Yung mga malalaking corrupt official, sana makatulong ka sa amin na ilantad talaga sila. At ikalawa, sana, alam ko malaki kinikita mo dyan sa pag-endorse ng mga sugal, sana rin naiisip mo na magiging katanggap-tanggap sa mga tao yung mga anti-corruption stance mo kung pati yung pagsusugal ay hindi mo pinapatulan kasi maraming mahihirap. Kung ikaw ay concerned talaga sa mahirap, maraming mahihirap yung nasisira ang buhay dyan sa kasusugal. Okay,